nyo, nandito ako ngayon sa Swift Current. Kung nakikita nyo, ito yung heater ko na sa ibabaw. Yan. Hindi rin siya gumagana kasi low voltage yung truck. Ayan, palagay low voltage 11.6 voltage. Kaya ang ginawa ko, inon ko yung heater ng trailer. Yung load ko, hindi naman kailangan ng heater kasi gulong lang siya at mga parts lang. Tsaka kaya inopen ko yung hood heater dahil doon ako kuha ng medyo matatagal lang pa yung service ko. Nandito ako ngayon dahil alternator ko hindi gumagana. Buti umabot pa ako hanggang dito kasi paglagpas ko doon sa mga truck stop, biglang yun yan, nagka-problema yung ko, yung alternator ko man, di gumagana. Ngayon pag stop ko dito, hindi na gumana yung yung transmission, ayaw na rin siguro dahil nga lobat. Ayun, pagpunta ko, pag stop ko dito, magtitimbang pa sana ako dun, sana ako magpapark sa may parking lot ng tawag dito ng scale, pero ang nangyari hindi na inabot, hanggang dito na lang ako. Grabe yung kaba ko dahil open yung scale, umiilaw. Ngayon pagpasok ko, hindi na umabot kasi nag-transmission fault, ayaw na mag-change gear, nag-neutral, ayaw na mag-up neutral, tas 9 voltage na lang yung natitira. Ngayon tumaas 11, pero hanggang doon na lang, hindi na bumababa, hindi na rin tumataas, nag-maintain yung battery. And yun, tapos pumunta ako dun sa police station kasi may police sa police station tuloy sa loob ng scale kasi may police doon. Sinabi ko kung anong problema kasi bukas yung scale, bakit hindi ako dumaan, umistop ako dito lang ako sa daanan papunta dun sa scale, hindi na ako umabot. And kinausap ko na, sabi ko na nagka-problema ako ganyan, alternator hindi gumagana at naka-day cab lang ako. Okay naman yung truck and trailer ko, yun nga lang yung alternator hindi nag-load dun sa battery kaya namatay yung truck. Kaya ayun, sabi niya wala nang problema, sige diyan ka. Buti mabait yung police, sabi niya good luck sa'yo. Meron ka bang paano yan kapag kasi malamig? Sabi ko may rescue naman, pag di ako na-rescuehan, punta ng hotel yan, mag-hotel ako dito sa Swift Current. Pero ngayon 1 hour and a half pa yung service, kaya di ko pa alam kung kailan siya darating. At nawawala na yung iinit ng truck kasi naka-heater ako kanina, galing sa pagkaka-stop, mainit pa. Ngayon lumalamig na, tumatagos na sa suot ko, dalawa yung suot ko, dalawa yung jacket ko. Ayan pure Kelsey pa. And yun, hindi ako nakapagdala ng kandila, kaya buti na lang heater yung ating trailer. Ayan na, inon ko na. Kung naririnig nyo, ayan yan, pupunta tayo doon, sisilipin natin, papasok tayo doon. Nakamas na ako kung in case na hindi siya maganda sa katawan, nakamas ako ngayon. At least kahit pa paano, mainitan yung katawan natin. Papalit ako sa inyo, sana kung part na skill na kaysa kasi pa-scale sana ako ayaw na umandar. Bali nag-gliding na lang yung truck, yung parang galing sa andar, diba? Tapos nag-neutral automatic, umandar pa, kaya iginilid ko na ng mabilisan ka. Bala ko sana doon pa sa parkingan, pero hindi na umabot. Ang lamig na. Itong load ko hindi kailangan ng heater Kaka-on ko lang yan, inaantay ko lang mag 45. Ang temperature sa loob na is 39. Ayan, 45 ang kailangan niya i-range, 45. Kaya inaantay ko lang siya kasi pag nag 45 yan, mamamatay yung heater. Ngayon, pwede na akong pumasok dun sa loob, hindi na ganun ka sama sa katawan kasi hindi na siya nag-release ng init ngayon. Parang kung ano yung init doon, yun lang papasokin natin. Yan yung nakita nyo. Ayan yung gauge para sa timbangan. Ito yung truck. Kaya naglagay ako ng triangle. Ayan yung naglakad ako dun kanina para kausapin yung police. Ngayon yung police umalis na. Ang lamig.
mag-scale sana ako pero hindi na umabot. Ayan o, ayun yung daanan pa scale pag ganyan. Kaya iginilid ko na agad, ayaw na bigla na, nung nandito ako biglang nag-neutral, ayaw na umandar, kaya ginanya ko lang hanggang dyan lang kasi medyo mabagal ang takbo ko. Buti naigilid pa kahit papano, nandun ako biglang ginanya ko. Kaya naglagay ako triangle para sa mga papasok. Dito sila dadaan dyan, hindi sila daan sa likod dito. Dito sila dadaan, ganyan. Kasi yun yung ano, tingnan ko nga kung open yung ano, para kasi umalis na yung pulis eh. Ngayon titignan ko kung open yung public ano nila, para makaano tayo ng init. Guys, gali ako doon, namatay pala yung video. Gali ako doon sa loob, maganda sana doon merong tambayan pero sarado. Hindi pala ako galing sa loob, galing ako sa pintuan. Yan ay ko kung bukas pero yun, sarado siya. Lalakad tayo ngayon, nilalamig na ako. Para ako nasa freezer dun kanina eh. Pero, tagal ng service na. Ito martilyo, pangarang dun sa ano, baka may sara. Ayan o. Lamig. Lakas pa ng hangin dito sa Swift Current. Bali, second day ko na to sa trabaho. Galing sa bakasyon sa US. Kasi galing ako US eh. Kung napapansin nyo naman. Yan, naglagay ako dyan ng triangle. Dalawa para sa mga papasok. Para hindi ako para hindi sila magtaka kung bakit ako nakaganyan. Pero dyan lang ako. Doon sa kalsada, kita po. Yan eh. Lalagay natin yan dyan. Medyo mainit. Kahit pa paano. Ito yung mga karga natin. Makita ko sa inyo yung karga. Yan lang. Gulong. Ito. Ito. Yan. Yan. Kaya hindi siya kailangan ng heater. Inano ko lang para meron tayong heat sa loob. Para makakuha tayo ng heater. Sinara ko muna. Kumuha lang ako ng kaunting init sa katawan. Hindi pa naman siya ganun mainit sa loob. Pero yun, pumasok ako doon para kahit paano mabawasan yung lamig natin sa katawan. And mamaya na pag namatay na yung heater. Pag namatay yung heater, balik tayo doon sa loob kasi sumisingaw pa eh. Medyo di maganda yung amoy. Pero tayo ko siya mamatay. Pag nag 45, 40 na. 5 na lang, 5. 40 na yun. Paano nabawasan yung lamig natin sa hita. Doble yan eh, sa hita, sa ano, kadoble din ako. Nabawasan yung lamig natin. Sa kamay lang medyo hindi, pero natanggal yung lamig ng jacket kasi para ako nasa freezer kanina eh. Hindi ko na kinaya kaya pumasok na ako kahit di pa namamatay yung heater. Nakamas naman ako kaya ginanyan ko kaya talagang inano ko, tapang ko ilong ko. Lamig, hirap pasiraan. Sabi 1 hour and 30 minutes. Ewan ko magto 2 hours na, wala pa. Pag may magandang nangyari, asahan na may mga ganito mangyari, kaya hindi mo na dapat i-complain pa. Pero after neto, may magandang kapalit yan. Ganun lang yun. Parang alternate lang yan. Pag may nangyari maganda sa'yo, may kasunod na hindi maganda. Pag nangyari na hindi maganda, kailangan asahan mo yon para hindi ka mabigla. Lamig. Pero hinihil ako dun. After ng
hindi maganda mayayari, panigurado may blessing na darating yan. Tignan natin kung hanggang saan tayo tatagal dito. Sana maayos ngayong gabi to, kasi pag naayos ngayong gabi to, gumana siya, tatakbo ulit ako hanggang Medicine Hat. Mula dito, Medicine Hat, pabalik ng Regina. Wala din ang mahirap sa gabi. Laging bad weather, malamig, malakas ang hangin, at yung rescue ang mahirap. Kanina nag-i-snow binawala na kahapon nag-i-snow din, bad weather din kahapon, kagabi. And yun nga yung rescue yung pinakamahirap dito. Pag panggabi ka, ang hirap. Buti na nga lang, ang lapit ko lang dito sa city, bayan yun. Pag hindi na ayos, diretso hotel ako. Dito ng rescue natin, ganda ng pick up niya. Pinatay ko na rin yung truck, ay yung heater ng trailer. Yun guys, naayos yung alternator. Titingnan niya kung gagana. Dahil yung alternator nga problema dito sa truck ko. Grabe palang pinanggalingan ng ano. Nandito ako ngayon sa pick up niya. Nagpapainit ako ngayon. Ayun siya, nandun siya sa labas. Sobrang lamig. Brasing na ako. Galing pa pala siyang Regina. Ngayon sabi niya, kapag walang alternator dito sa Swift Current, pupunta pa siya ng Regina para kumuha ng alternator. Grabe, ang layo nun. Yan siguro maayos yung alternator, mukhang problema. Ang ibang choice nandito, palitan. Pero kung papalitan, panigurado mapapahotel na ako nito. Kasi ang layo pa no, 1.5 hours. Then 1.5 hours pabalik. Bilis ang takbo niya. Dito ata siya nakatira kasi may higaan yun. Kaya pala siya nakatakbo ng mabilis. Meron siyang speed detector, kaya kaya niya tumakbo ng sobrang bilis. So yun guys, nagtawag na ako ng taxi dahil hindi magagawa. Kailangan ng palitan yung alternator ng truck. Ito pala yung upuan, hindi ko na muna binalik. Ito yung upuan ng passenger side dahil ito yung pangit dito sa mga day cab. Pahirapan. Kailangan tanggalin yung upuan para maka-access ka dun sa battery. Papakita ko sa inyo. Ito yung yung battery access hanggang sa passenger side. Kaya tinanggal pa, binuhat pa. Mahirap, hindi katulad sa mga highway truck na may cab. Nandito yung battery. Ayun, nandun. Ayun, luwag naman. Ang luwag oh. Ang luwag dun sa ilalim, bakit hindi na nilagay dyan? Kaya nahirapan din yung mekaniko eh. Kaya ito, ilalak ko lang to. Ilalabas ko na siguro yung mga gamit ko. Dahil baka maya-maya na dito na yung taxi. 2 to 3 hours sa abutin tong truck. Sara natin tong hood. Kasi yung mekaniko pumunta sa inland dito sa Swift Current, tinitingnan, tinatawagan niya, walang sumasagot. Titingnan niya kung makakuha siya ng parts na alternator para pamalit dito sa alternator natin. Kaso yun nga, wala. Kaya ang mangyayari, manggagaling pa sa Regina yung alternator na ipapalit dito sa parts natin. Naabutin ng, kasi taga Regina siya, ngayon hindi sinabi ng dispatch na alternator ang problema. Sinabi ko na alternator is not working, is not charging the battery. Sinabi ko, my alternator have a problem. Pero hindi sinabi, nagpakuha lang ng rescue. Ngayon, hindi kayang ayusin ng ng mechanical alternator. Pero alternator umiikot, pero hindi na siya nagsusupply ng kuryente dun sa battery. Hindi na siya nagcha-charge. Kaya yun, baka babalik siya ng Regina 2 hours, then 2 hours papunta, 2 hours pabalik. Umaga niya na to magagawa. Kaya kailangan natin mag-hotel. Stay lang natin yung triangle doon, tapos yung mga triangle doon sa likod. Nilak na natin tong ito. Nilak na natin. Tingnan natin magamit charger dahil malulobat na rin ako yung mga cellphone ko. At baka wala akong hindi ako makapag-contact sa kanila. Yan na mahirap pag nasiraan sa gabi, lalo na pag walang tulugan. Hindi katulad na may mga tulugan, kaya pwede matulog sa loob. At ang problema pag alternator talaga malamig. Ilang beses na nasiraan na alternator. Bago pa to, 303,000 kilometer pa lang natatakbo na ito. Siguro di ko na check na mabuti. Ayan, alternator agad yung sira. Hindi na siya nagsusupply. Wala namang problema kasi sabihin natin na bakit hindi ko chinek, nasira agad. Hindi naman malalaman kung sira yung alternator kasi galing pa ako Regina, nakatakbo pa ako ng 2 hours bago ako namatayan.
dito na sa Swift Current. 2 hours yung layo nun, 2 hours and a half sa truck. Yung alternator biglang nasira, tsaka hindi siya nagpa-pop up sa dashboard, walang lalabas, bigla na lang lalabas yung low battery voltage. Yon, sabay maya maya patay na yung truck. Yan nangyayari sa akin, patay na. Hindi mo siya malalaman talaga eh. Kunyari check mo yung ano, okay naman, umiikot naman, nakita naman niya umiikot, pero hindi nga lang siya nag-transfer, hindi siya nag-transfer ng battery. Kaya yun ang naging problema. Antayin natin yung taxi. Parang yun yung taxi, may nakikita akong sasakyan dyan. Let's go sa hotel tayo dahil lamig na talaga ako. So yun guys, nandito na tayo. Yan sa hotel. Yan, kumuha din ako ng kape. Ang ano natin is 100 to 100. Dito sa likod, grabe. Ganda ng hotel nila. Tingnan nyo oh, ito yung bathtub. Ito yung sala. Oh, may upuan dito. May rep. Uy, may ano. Mahal siguro to. Mahal siguro ng hotel na to. May tulugan, no? Pambata. Tapos, yun. Eh, hindi ko pala nakuha yung resibo. Ito naman yung kama. Ito pala ilaw. Ito yung kama. Ang ganda, oh. Ito yung salamin. Kala katagusan. Ganda ng kwarto ko. Sakto lang siya dahil grabe 3 hours akong nilamig dun. More than 3 hours pa nga ata eh. Kaya ito, papahinga na tayo guys. May message na lang daw ako ng mekaniko kung tapos nang gawin yung truck. Good night sa inyo guys. See you tomorrow. So yun guys, ang oras natin ngayon ay nakapag-almasal na rin pala ako kasi nagmadali ako kasi tanghali na rin ako nagising. 10:25 ng umaga. At yung truck hindi pa rin tapos. Inaayos pa rin nung mekaniko and sabi niya almost done na. And yung dispatch tumawag sa akin na pipick upin ako dito. Pag pick up sa akin, dadalhin ako. Meron kami yard dito eh. Dadalhin ako sa Swift Current yard. Kukuha ko ng truck na maliit. Tapos dadalhin ko, bibigyan ako empty. Dadalhin ko sa Regina. Then, babalik ako from, siguro baka bukas, from Regina hanggang Swift Current na load. Swift Current load lang. Tapos kukunin ko yung truck ko na naiwan. Pero ang nangyari, nag-response na sa akin yung mekaniko na he almost done na matapos yung truck ko ngayon. Kaya tinawagan ko yung tao dito sa Swift Current na hold lang ng little bit longer kasi wait sa truck kasi almost done na baka maayos. Yung truck ko pa rin yung gagamitin ko. Dadaan yung mama ko, mga kapatid ko dito. Dahil galing silang Calgary ngayon, papunta silang Regina ngayon. Kakain muna sa labas. Dadaanan na ako nila. Kamusta? How are you guys? Where's your gift card? Gift ticket. Gift certificate. How much? 188. 188. You're lucky, ha? Where is it? Saan? You should be somewhere on the bottom. This one. Ay, ito. 188. Ilang speed? How many? 129. 129? You're lucky you only get $188. Napapakamot yung ulo ko kahit di makapi. Okay na. So yun guys, okay na yung ating truck. Pinuntahan ko muna gamit yung pick up. Kukunin ko na to para ayusin na yun yung truck natin. Truck natin. Okay, wala namang gumalaw. Sa nilagay pala, tandaan lang yan kasi wala akong lock eh. Walis na siya. Truck natin, okay na. I-run lang siya na about 30 minutes o an hour. Nung mekaniko may sira yung truck kasi itong truck na to after 30 minutes nagbe-beeping siya o hindi nag-i-stop yun. Sabi ko alam ko na ginawa talaga ng company yun para i-shutdown yung truck. Ayun, ito yung gamit ko yung pick up kasi dumaan yung kapatid ko dito sa Saskatchewan, mama ko at ang boyfriend. Kaya ito, ayun, ito na yung truck ko, ina-unload na. Kung mapapansin nyo guys, ang liit lang ng yard dito sa Swift Current. Yan lang. Tapos yan yung docking area nila.
Ito sa labas, tapos yung isa nandun sa... Ayan. Dito lang. Pumull up yung isang truck kung saan nakadaking. Tapos ako naman ay papark doon, papalit sa kanya. Kasi masyado mabigat yung gulong. Dito na tayo, nakadaking na tayo guys. Ayan. Tapos siya naman ang pumalit sa akin. So yun guys, on the road na tayo ngayon. Ayan o. Grabe pala, napakasarap pala mag-drive sa umaga. Ang dami mong nakikita kahit puro puti yan, puro farm. At least nakikita mo kahit yung mga poste. Hindi ka tulad sa gabi, wala ka may ibang makikita kundi yung kalsada sa harap mo, linya, tapos yung mga ilaw na kasalubong. Ito ang ganda. Ang layo ng range ng kita ko, ng sight ko. Ganda, liwanag ko. Sarap mag-drive, ang sarap sa feeling. Sa gabi, ang sakit sa mata, tapos ang unti ng range mo, wala kang makita, boring, nakakaantok. Ito sa umaga, hindi, parang, ano yun, ang sarap ng feeling, energy. Okay, kita tayo sa Regina. Hi guys, ito yung truck. Nandito na tayo ngayon sa yard. Yung sakin ni Milo, sinistart ko na. Naipay ko na rin yung trailer ko. Check muna natin to ulit. Papakita ko sa inyo yung bagong alternator ng truck. Naiwan ko pa yung gloves kong mamahalin sa sa taxi kagabi dahil sobrang lamig. Yan. Okay naman. Ito, may leak ko. Ito, i-report ko to dahil may leak. Ito. May leak siya. Kaya ang dumi oh. Ito yung alternator natin palang bago. Balik kagabi, bumili silang alternator. Ngayon, napalitan na. Nung naikabit, ito naman yung problema. Ito ang dalawa. Ito sa loob. Ito, papakita ko sa inyo. Ito naman yung problema. Yan. Ito naman yung may sira. Hindi siya umiikot yung... Umiikot tong labas, itong loob hindi. Yan. Kaya, inantay na naman niya makahanap. Kaya inabot na ako ng tanghali doon. Ito, pinalitan niya to. Tapos, nung pagpalit niya, pag-start niya, naputol naman to. Ito. Sobrang higpit ah. Problema yun. Tingnan mo, ang pangit na ng... Yan, kung mapapansin nyo ah. Ang pangit na ng belt. Sobrang higpit ng gawa niya. Ito, i-report ko to. Yung belt, kailangan palitan. At yung... Itong ATF hose. Need to fix dahil sa leak. Okay, iwan na natin yan. Sabi mo yung belt oh. Pangit oh, nagkamali pa siya ng gawa oh. Tinapos niya na eh. Dahil antok na rin siya, kaya siguro tinapos niya na to kahit ganyan. Dahil kagabi pa siya eh. So yun guys, hanggang dito na natin video. Maraming salamat sa suporta nyo. See you on next vlog. Goodbye.